Peppers! Ako ang pep crew na si Donjo, ang profrepreneur ng Laguna. I'm Tin Bailon, ang goal-getter ng Rizal. And this is Kim Manalo, ang Fierce Bex of the North. And welcome back to another special episode of Pep Live! Ayan, yes, ang saya. We are back dito sa third episode natin. And grabe, thank you sa mga nag-comment, sa mga Pepsters, and sa mga fans ng PBB Collab na nakisali sa discussion natin online. Correct. Super engaged talaga sila. Kahit yung iba, pinupuksa na tayo. Pero okay lang yan. Pero teka lang, parang kulang tayo. Naging tatlo na lang. Bakit nga? Parang may naibig na isa. Correct. Speaking of naibigs, si Frances. Ay, nasaan si Frances? Hanapin si Frances. Binibiin natin siya. Sorry na lang talaga, Frances, but you have just been evicted Alam from na this marami show. siyang fans, diba? Oo nga. Dapat binoto nyo. Oo, dapat sino? binibigyan. Oo. Hindi, pero seriously, si Frances, kasama pa rin natin siya. But today, meron lang siyang prior commitment. And kailangan niya itong gampanan. Wow! May task si Kuya. May May task si Kuya sa kanya na related sa pagdadrive. Oo, ayan. So, kailangan niyang unahin daw yun. Truz. Pero yun, speaking of eviction, kasi parang hot topic pa rin hanggang ngayon. Magsimula na tayo, Pepsters. Yan. Simulan na natin, di ba? No, nagsimula ka na. Simula na tayo, pero sige. Oo, simulan Speaking mo. of eviction ni Frances, hot topic pa rin hanggang ngayon yung eviction ng Shukla. Shubi and Clarice. So, ano yung thoughts nyo about sa eviction ng Shukla? Well, remember, nung last episode natin, ina-expect natin, Asver, sino yung ina-expect mo last week? Alam mo, hindi ko na maalala Bigwin na yung yung Shukla eh. Oo. I'm hoping na ang ma-evict that. I'm hoping talaga ang word. Pero I'm wishing. Yaman natin. Wala na akong pakialam. Pero syempre dahil Team Shukla ako, kahit alam ko medyo alanganin sila that time, gusto kong ma-evict yung Asver. Pero alam ko na malaki din yung chance na ma-evict sila. So hindi na ako nagulat, mas more on na hurt ako as Team Shukla. Right. Ako rin medyo, alam mo sobrang, naman emotional ako, diba? Yes. Diba? So, Pakita mo. Sige. Isend ko yung video. Hindi mo Ipapost papayakan ko. yan. But, sobrang nalungkot din talaga ako na Shukla yung na-evict. Like, parang, alam mo yung in-announce yung name nila, parang feeling ko housemate din ako na parang, in shock ako. Like, sayang. Sobrang sayang talaga. Sabi nga, diba, sabi ng mga taong bayan, big winner that we never had. Tapos lalo na yung dalawang si Shubi and si Clarice, sila yung mga nasa top pagdating sa mga task. Correct. Sa ranking, top 2 and 3 sila, 'di ba? Parang ang hirap talaga tanggapin. Tapos ang nakakalungkot pa kasi yung 3 point na solidong 3 points na binigay ng Asper. Ayun yung naglagay sa kanila sa alanganin. Correct. Di ba River, Stan? Oo, pero ang sabi ko nga, ang ina-expect ko na matanggal, Asper. Kahit River Stan ka. Oo, same. Parang Actually, tinanggap ko na. Noong time na rin yung parang tinanggap ko na, sige, let go ko na sina River. Nakita naman na talaga ng buong mundo na sobrang kind talaga ng heart ni River. And si AZ yung naging growth din niya inside. Parang, it's time na siguro ipagpatuloy niya outside. Noong time na yun, kaya parang, laban, Shukla. Well, as for Dusby, alam naman natin papasok at papasok. Oo, di ba sabi nga natin, dapat first talaga siya. Siya talaga yung mas maraming boto, pinakamaraming boto. Hindi nga tayo nagkamali. Correct. Tsaka tama lang din na sila yung unang i-announce. Kasi kung hindi sila yung unang i-announce, tapos sila kung sino man yung kalaban nila, sure na. Sure mo na agad, di ba? At least nung nalaman na safe agad yung Dusby, it's between Asver and Shukla. Medyo nag-hope ka pa eh. Diba? Ganon. Pero ang sakit talagang hirap tanggapin kasi, alam mo yun, andun ka na, ang lakas ninyo, ginawa nyo lahat, tapos biglang, oh my God, alam mo yung nabitin, ganon yung pakiramdam. Actually, kahit yung mga housemate, yung mga co-housemate sila, super gulat. Actually, nakita ko rin yung tweet ni Miss Bianca Gonzalez. Parang sabi niya, yun daw yung pinakamahaba, di ba? Na parang ang tagal ang tawag doon? Move on, yung aftershock ng eviction. Parang inabot ng isang oras. Parang mahigit pa nga daw. Grabe. Grabe yung talaga. grabe talaga yung
emotions. Actually, hanggang kinabukasan, parang di pa sila na agad Di pa sila agad naka-move on. Yes. Not until ang una nilang medyo ano sila, nung nandun na sila sa kusina, nung nagtatawanan na sila. Oo, yung parang magluluto na, yes, diba? Oo. Pero yun nga, even yung Good Morning Y'all ni Oo, ni di Esnier, narinig. diba? Medyo, Si Will, din. lalo si Will, tulala talaga sila, ganun. True. Pero alam mo, ang magandang naging effect naman ng pagkatanggal ng syokla is alam ng tao na deserving sila kahit pa natanggal sila. Yun nga, tinatawag silang big winners we never had. Tapos even the housemates sa loob, na-save, ikaw na-save ka, hindi mo matanggap na na-save ka, tapos natanggal yung mga yun, di ba? Parang, it speaks a lot about Team Syokla na they're that housemates. Oo, totoo. Diba? Loob at labas, diba? Yes. Walang in and out. Right. Alam mo na-realize ko rin, ganito din yung feeling ko nung yung Millie yung na-evict. Super. And alam mo, nung time na yun sobrang, actually alam mo ba nung time na hindi muna rin ako nanood. Ito yung si Donnie na yung house guest. Yeah. Parang in-skip mo. Sa buong episode ng PBB, na-miss out ko lang na episode, yung lasing si AZ. Kasi ito yung kaka-evict ka lang ng Millie. So medyo parang, ayaw pa muna manood, ganyan. Pero alam mo, for me, blessing in disguise na third silang na-evict. And same goes with Syokla. Na ngayon, ang dami na ng projects. Kasi imagine kapag nakasama sila sa Big Four, yung media tour nila, di ba? 8 sila nakasama. Pero ngayon yung Spotlight, nag-unang hirit sila. Tapos, Showtime. Spotlight kanila lang. Oo, kanila lang. Tsaka talagang embrace talaga sila. Grabe. Tapos ito yung eviction, ang dami kong sinulat. Talaga? Oo, kasi reaction ng ng mga co-artist, si Vice Ganda. Promote mo yung article. Basahin nyo na sa PEP. Oo. Meron tayong article sa pep.ph about sa reactions ng mga celebrities. Ganun ka-impactful itong duo na to. Right. Na even the celebrities, they rooted for this duo. Sobrang hinayang na hinayang sila. Correct. Diba? Ang pinakaano ko dyan si Miss Cara David. Oo, hindi ko in-expect. Diba? Nag-cry pa, umiyak pa. Umiyak siya talaga nung na-meet niya si Shuvi. Alam mo, feeling ko nga ganun din ako kung mamimit ko si Shuvi. Si Shuvi, oo. Correct. Pero alam mo, ang maganda naman dyan, ilang days lang after that, pumasok na ulit sila. Ayun nga. As House Challengers. Correct. Ito na yung, kumbaga tayo bilang PBB fan, hindi na natin ito ay kakagulat. Kasi ginagawa naman talaga siya kapag patapos na yung kada season. So, ang lang is, hindi ba lang nakapagpahinga yung show? Hindi man lang nakahinga, no? Parang pinalabas lang. Kinabukasan, binalik na ata agad sila. No? Natulog lang sila sa kanila. Oo, di ba? Sabi ni Clarice. Atik lang, di man lang siya nakapagparoots. Inulit lang. Masabi, inulit. May masabi lang. Magagaya. Sorry. Nung pumasok yung mga house challengers, kanino kayong parang, ito, mangpupuk sa tong house challenger na to? Ikaw muna. Ako, hindi ko lang in-expect na si Ash. Same. Na mamumuksa siya? Oo. Ako, in-expect ko na mamumuksa siya. Like, feeling ko game face on si bakla. Bilang gigil. Bilang first evictee, I think yun yung isa sa pinakaabangan mo, yung makakabalik ka ng bahay para sabihin lahat ng, magkaroon ng chance para makausap mo yung mga housemates, mga remaining housemates. Right. Pero kasi yung kanya, di ba makita mo, as in, taas talaga ng kilay niya, te. Parang tinalo yung kilay niya. Yung ganun pa siya. Correct. Parang, you say you love me, you don't love me. Diba? I know taas ng you. kilay niya. Correct. Tsaka maliban kay Ashley, si Michael. Oo, si Michael. Poksa akong poksa. Ako, naramdaman ko rin na talagang gagampanan niya talaga yung pagiging house challenger. True. Ako naman, hindi ko in-expect si Kira. Yan. Grabe. Parang sa kanila, sige, bigyan na natin kay Michael, kay Ashley. Pero siguro kung meron akong inirank din yung mga challengers. Si rank naman siya. Gumawa naman sariling game. Ko yung point ko for Kira. Grabe si Kira. Hindi ko in-expect na manglalamon talaga siya. Well, kami ni Tin, alam na. Talaga? Kasi okay, parang, why? Si ate,
I think siya rin naman ata, aminado siya na medyo may pagkamataray side siya. Maldita side siya. Maliban sa bakla side niya. Oo, ganon. Pero, yun nga, ang galing ng pagganap niya dun sa bilang house challenger. Actually, hindi ko nga rin in-expect. Si Sairi, medyo mabait siya, no? Hindi nga, Even si Shuvi, tahimik doon. Oo, si Shubi din. Feeling ko parang pagod si bakla. Oo. Tsaka kasi, we have to give it to them kasi sila yung latest evictee. Sila yung pinaka-close sa remaining housemates. Oo, kasi sila yung Kahit pinakamahaba. napuksa sila sa labas, sa loob ng bahay, kumbaga sila yung may pinaka-invested feeling sa mga nandun. Tsaka kalabas lang eh. Oo. Nandun may attachment. Correct, oo. Mahal. Iba. Di ba nga lagi natin sinasabi na tong season na to, iba talaga yung emotional intelligence. Sila, mahal na mahal nila yung mga housemates. Oo, Ganon. sobra. Parang patisik lang, no? Parang siya yung namumuksa siya pero binabading niya. Nilalaro niya. correct. Nilalaro lang niya. ginagawa niya. Taray na taray si Ate Bokira. Siya naman, dadaan niya sa biro. Pero, Sa comedy. may tuso. Na parang, aatakihin pa rin kita, pero iko-comedy ko lang ng very light. Pero alam mo, before natin puntahan yan, naalala ko lang kasi yung pagpasok ng mga house challengers, ito yung nag-prepare ng dinner si Kuya, di ba? Ito ba yung inspiration nung Kasi yan yung Oo, parang Buhok ni... Nabuhok to ng housemate. Buhok ni, no? Ni Bianca, ni Nika, ni AZ, ni AC at ni Ate. Charlie. Charlie. Diba? Oh, si Charlie nga. Oo. Ito yun. Kaya So totoo. hindi ako pinagandaan magaganito mo. para Yan yung Oo nga. Totoo nga. Oo nga. Atake. Yun yung inspo niya. Pero Kasi pati nga, Charlie nga. Charlie nga siya, guys. Pati nga, kabilang side. Esnir! Chares! Chares! Inuman. Ang taray naman ng duo na to. Talaga? Sa'yo na pareho. Nasa iyo na pareho. Ikaw ang totoong 2-in-1 housemate. Okay na ako sa Charlie. Sa kabila kasi Esnir. Pwede Sige, si okay na. SB eh. Wala naman ako sinabing hindi. Hindi karatok sa inyo ng mga fans. Oo. Pero Alam mo, yun. no time na yun, natuwa talaga. Ako talaga, fan talaga ako ng friendship talaga ni... Di ba na-mention ko na bukod sa mga nabubuong nagkaasawa, Melay, Jason, gusto ko rin talaga yung mga nabubuong friendship. And gusto ko talaga yung makikita mo yung bond na nabuo talaga. I know even before, mag-best friends na si Emilio and si River. Pero I think mas nag-grow yung friendship nila doon. Nakita mo yung reaction ni River talaga. Nung unang pasok ni Emilio, siya talagang, di ba? Oo, lumabas. tumalon-talon talaga siya. Emilio! Pero nung pumasok ulit, parang same energy na tuwang-tuwa siya hanggang sa nakalabasin. Di ba? Nakita niyo yung umiiyak si River. Actually, lahat ng reaction nila nakakatuwa every time na, di ba kada duo yung pagpasok, hindi naman sabay-sabay. Oo. Nakakatuwa kasi talagang yung reaction nila, yung pagtakbo nila, yung pagtakbo ni Dustin kay Vince. Di ba? Tinalunan niya si Vince, di ba? I mean, hindi ako super fan na ng Dasby, pero natutuwa. Ano lang, patas lang. Nakakatuwa yung ganong reaction kasi yung band talaga nila, Oo. wala ka talaga masasabi. Correct. Tsaka parang shook na shook sila nung di ba una pumasok si AC Lee? Yes. Si Ashley and si AC. So time na parang tinitingnan pa ni na Esnir yung nila. Yung Yung mga logo. Tapos logos. biglang pumasok. Hindi nila ine-expect. Correct. No? Alam mo, di ba, most of the time, nag-aakol sila ng hint. Pero feeling ko nung dinner na yon wala silang hint. Dahil 10 lang yung yung plato. Yung plat. Oo. Ako feeling ko, alam nila na darating yun. Alam nila na mangyayari yun. Oo, pero Hindi nung nila gabi alam yun. nung araw na yun. Correct. Kaya ugang-uga din sila. Pero teka, balik muna tayo dun sa House Sa puksaan Challenger. na. O sa House Challenger. Yung AZ kasi tapos Shubi. So doon na tayo sa puksaan. Doon tayo sa Sa puksaan. puksaan. Gusto mo puksaan. Okay. Pero sino ba yung mga favorite yung puksaan? Ikaw, AZ and Ashley, yung favorite mong AZ and Shubi, AZ and favorite Shubi. mong puksaan talaga. Yun ang favorite mo. Yun ang fave ko. And, pwede magdagdag. Go. Nagtanong na lang, pwede magdagdag. Sabi mo muna, add ko lang. Oo, Kasi bago ka yung magdagdag. kunin yung line na yun, add ko lang. Kasi baka sabihin na. Kunin mo na. Add ko lang. Kunin mo na para hindi siya maka-add. Hindi, add ko lang. Oh. Add ko lang. Yung kay Dustin and Bianca na pinuksa Pinuksa nila. sila. Ayun. Yun. Ako, ang pinaka-tumatak sa akin is yung, maliban doon sa AZ and Shuvi, yung yung Kira and Brent.
Ay, ang Sobrang hindi ko in-expect. Hindi ko in-expect. I mean, alam ko naman na may history si Brent ng mga unhinged na mga salita doon sa loob, 'di ba? Pag usual day nila. Pero hindi ko in-expect na magpapadala siya. For me kasi parang medyo na personal yung atake niya. Ganon. Tinan niyo yung thread ni Kim. Para makita niyo yung gigil niya. Yun lang naman yung sa akin. I mean, alam naman na ng housemates at ng mga tao, kung magiging housemate ka man, alam mo na darating talaga sa point na babalik yung mga ex-housemates at pupuksain kayo. Sinabi nga 'di ba nila na alam daw nila na interrogate lang sila. Pero yun nga, nagpadala si Brent. Tapos kasi ang parang nashock din ako nung sinabi niya, who are you? Ikaw, who are you? Kaya daw naging evicted That's why you're evicted. Tapos yung mga fans ni Kira, nilapagan siya ng mga project. Oh my gosh! Nakita ko yun! Hindi ko nakita. Ito yung mga Sabi niya, Brent, nakatag si Brent talaga, Brent Manalo. Tinatanong mo kung who is Kira Ballinger. Hindi lang pag talaga yung gulawan sa panatime hanggang kasi naman, syempre si Mika naman, si Mika, parang halo-halo na ako. Sino ako ulit? Si Kira. Si Kira kasi, 10 years na yan sa showbiz. Marami na talaga yung nagawa. Hindi lang, kilala naman na siya, pero hindi lang yung superstar status. Parang, kung babalikan ko lang din, sige, doon na muna tayo sa part na yon. Yung sinasabi kasi yung pinanggagalingan kasi ni Kira is, who are you gets ko. as a housemate? Correct. Hindi as Brent Manalo as a whole. Correct. Si Brent, na-misinterpret, na feeling ko, dahil din sa situation, di ba? Hindi niya na na-control. Tapos pinuksa niya on a personal level. Di ba? Yung reaction tuloy ni Kira doon, parang parang bakit ganun? Pero sana okay sila after. Pero naman nun? Sila yung unang naglapit nung pinagawa nila. Feeling ko iba lang talaga yung emotion doon. Kasi di ba before na-mention nila, iba yung alam mo yung atmosphere doon sa eviction room. Siguro iba din doon sa puksaan, sa tapatan room. Di ba? Kaya, pero alam mo na, kasi di ba na-mention ko na, nag-grow na si Brent sa akin. Medyo nung time na yun medyo, bakit ganun Brent? Parang, si Kira kasi may role na pinoportray. Yes. Diba? Task niya rin yan. Task niya yun, And, parang, ang bigat lang, gets mo, na parang, sumagot ng ganun. Siguro parang, that time, tinitingnan din ng mga ex-housemates or ng mga house challengers. Diba? Kung, paano mo i-control din yung composure mo. Yes. Kaya yun nga yung nila. Tsaka, ex-housemates pa lang yun, ha? Sa paglabas nila, pag natapos na yung buong season, ano pa yung magiging reaction nila sa dami ng sinasabi sa kanila ng mga tao, diba? Like, taste pa lang yun ng sinasabi ng public. Diba? Parang, sana mas na-control niya yung emosyon niya, lalo na aware naman sila na itong interrogation na to ay parte lang ng isang task ng mga housemate, ng ex-housemates, diba? So, yun. So, maliban sa Brent Kira. Yung fave ko na. Sino? Yung AZ and Shuvi. Mainit din yun. Parang nasad ako. Ako din. Sa? For Shuvi. For Shuvi. Is betrayal your thing? Tapos ewan ko kasi. Oo daw. Is betrayal really your thing? Hindi. Ngayon hindi na. Teka lang, sasabihin na ako. Ano? Hindi kasi di ba, nakikita mo naman si AZ nung pagkaalis, yung pagka-evict ng Shukla, sobrang cry talaga siya, na pinagsisisihan niya. Nag-guilty Tapos nga. ibang persona na siya, nung tapatan na. Tapatan na. Parang, hindi, deserve mo. Parang yun ang gusto niya sabihin. Napamukha niya kay Shubi na, anong sinabi ni Kuya? Magagawa ko. Okay, na doon tayo sa, sinabi ni Kuya as a whole, kailangan mong mamili kung sino yung nominate mo base doon sa pinakita niya sa bahay. Sa buong journey niya. Pero kasi, parang, diba, ang liit nga, parang sa atin ng mga viewers, ang babaw nung pinag-uusapan ng outside world kesa dun sa ibang, yung reason nila na si Bianca is hindi napapahiwalay na sa mga housemates, sa ibang housemate kasi kay Dustin. Tapos biglang nandun si AC, parang,
ewan ko, na-off ako sa kanya. So, nadamay si River. It could be a strategic move din feeling ko, from Easy's part na, kasi alam niya na top si si Shuvi pagdating sa task, Okay. talagang laban siya. Oo. At talagang outspoken si Bakla na she's there to win. Oo. She's there to be the big winner. Wala nang iba. 'Di ba? Yun lang naman. So, nung nagkaroon siya ng chance na magbigay ng boto, gigive na niya kasi patapos Sa bagay, na. kasi kalaban naman Ang talaga. hirap lang kasi magkaibigan sila. Oo. Hindi in-expect ni Shuvi na manggagaling yun sa kanya. Ako, rin, to be honest, medyo na-off din ako. Yung way ni... again si AZ talaga nag-grow na rin siya sa akin as a housemate. Sabi ko, grabe face card noong unang-unang week. Kasi hindi ko nga siya kilala, di ba? Yung AZ Martinez. So sabi ko, wow, grabe face card to. Until nakita ko na nagkaroon na siya ng character development inside. Nung napanood ko yun, medyo parang, ay, bakit? Yun, same goes with Brent. Parang, bakit ganon? Parang medyo na-off lang din ako dun sa way niya manner ng pag-answer. Kasi, kung i-compare ko lahat naman pinuksa pero yung composure ni Charlie, ni Ralph, sino pa ba? Even yung pagiging Si Mika. vulnerable ni River, parang ang angas masyado. Although baka naman din yun ang hinahanap, pero parang meron kasing way para maging maangas, pero hindi wala sa borderline ng may mga nakikita nga ako nakita ko na naman to sa tweet na parang ganun daw yung ang tawag doon, yung dating, yung arrive ng someone na medyo parang bitchesa, parang ganun. Nasa ganun side. Yun nga actually yung tawag ngayon or nalilabel ngayon kay Easy na mean girl siya. Oo. Na nung time na nagkaroon siya ng idea about sa outside world, about sa perception sa kanya ng outside world, medyo nag-tamed siya. Tapos, yun yung nanggaling kay Shuvi. Tapos, ngayon na ayan, dahil under pressure, lumalabas yung sinasabi nilang mean girl attitude Vibe, ni AZ. Pero, ang sakit lang talaga ng mga salitang, talaga, Shuvi. Shuvi, ka ba yan? Shuvi? Shuvi. Nawala. Hindi kasi yung mga sinabi niya na, di ba, na, yun, kung hindi mo pa talaga maintindihan yung, di ba, parang, ate, hindi kailangan ganon. I mean, i-defend mo lang yung sarili. Diba, para ka lang nagtitesis. Diba, ginigisa yung thesis nyo, pero hindi para talakan mo yung profesora mo. Diba? Exactly. Kasi syempre may tiwala ka sa thesis mo. Sa kanila, may tiwala ka sa sarili mo. I-defend mo. Hindi yung dile-defend mo, pero pupuksain mo rin yung, diba? Siguro naramdaman na din ng mga ng other house challenger. Kasi di ba, biglang sinabi na, syempre si Shubi, magagawa mo kay Shubi yan, pero kay Ralph, hindi mo siya magagawa. Sabi ni Clang. Sinabi si Ralph. Wala kang mahanap. Tapos sinabi niya na kinwestiyon niya, nagkagusto ba kay Ralph? Na in love ba ako kay Ralph? Ang exact na niya, di ba? Tapos, alam mo, bago yun. Sige na nga, yun na. Sige, yun na. Kasi ang ganda kasi ng reaction nila Michael doon. Wow! Nung sinabi, na in love ba ako kay Ralph? Sabi nila, Michael, wow! Easy! Parang, hindi mo alam kung anong perception sa'yo ng outside world at kung ano yung mga napakita sa mga nangyayari sa loob para sabihin mong na-in love ka ba or hindi. Kinwestiyon mo na, kung na-in-love ka ba? Tsaka, yun nga, parang feeling ko, aware naman siya na meron talagang mga clips na nagpapakita na meron siyang interest kay Ralph. Pero, dahil sa ganong sitwasyon, alam mo yun, parang labo-labo na rin yung pagsagot mo. Siguro na makakaano na rin, di ba? Oo, nakakaaning talaga ng utak, di ba? Oo. Ayun. Tapos, mabalik lang ako doon kay Shuvi. Ang sakit lang din kay Shuvi. Masakit na mapanood si Shuvi sa part na yun. Kasi parang feeling ko, magbi-break siya. Habang tinatanong niya si AZ, parang as a friend, hindi niya, maiiyak siya. Kaya feeling ko, sinalo siya ni Ate Clang. Nung sinabi na, Oo naman. ito, yung part na, wala ako makitang mali sa iba, ganyan, yung ganong part. Tapos sinalo ni
Siyempre, hindi niya hahanapan Oh, si Ralph. syempre, hindi niya hanapan ng mali si Ralph. Bakit ikaw atik lang? May nakita Oo. ko. May ganun pa. Wait lang, atik lang. Ikaw ba, nakahanap ka ng mali kay ano? May ganun, no? Ang funny no. Grabe, no, talaga. Yung sagot ni ano. Tsaka ramdam mo na tense na siya. Oo. Tense na siya. Pero alam mo, in fairness, parang isa si Easy dun sa mga unfiltered nung time na yun. Talaga, Oo. kung ay napili, lalo na kay Ashley, may pansabi Oh, yeah. na kasi yun din naman yun na-feel. Parang gano'n, di ba? Sagot talaga siya. Sagot Oo. talaga siya na feeling niya ganun din naman yung... Parang pareho lang din naman daw Oo. sila, ganun. Oo. Pero dun sa kaduo niya, sa puksaan ni River and ni Atik lang. Grabe. Naiyak ako doon, sa totoo lang. Grabe Kay yun. River, naiyak talaga ako. Pero napalabas nila yung River na gusto nilang palabasin. Yung River na nanindigan, yung River na palaban. Kasi si River, di ba, parang give lang siya ng give dati. Oo, yung parang Pero sinabi ngayon ni talagang- Emilio, di ba? Although, ang sa akin lang, ako as a viewer, parang ngayon lang. Ako, yun lang Sa bagay. Ngayon Okay. lang, patapos na. Eh kasi baka ngayon niya lang na-realize. Kasi di ba sa Okay lang, go. Hindi, sige, go. Ako yun lang, yun lagi pumapasok sa isip ko na parang Huli na, para sa'yo huli na. nagkukumahog sila para manalo. Tapos, ikaw, ngayon lang. Hindi ko dinidiscredit yung kindness niya, ha? Pero, ayun, ngayon lang. Pero naging vocal naman kasi si River, di ba? Na parang noong una, okay lang, sige, i-give ko, ganyan. Parang sobrang willing siya palagi na maging last, willing na ibigay yung slot niya. Pero this time, na na-realize daw niya na parang malapit na sa end, lagi silang sinasagip ng taong bayan. So this time, parang kailangan nilang lumaban. Also for AZ, di ba sinabi rin niya yun na parang lumalaban din siya for AZ, sa mga pangarap niya, sa mga causes din. Like, lalo na siguro feeling ko, nung naging magka-duo sila ni AZ, mas nag-spark yun. Kasi di ba yung charity nila napili yung sa cancer? Di ba? And I think yun yung, di ba, cause ng death ng parents nila both. Ng tatay ba both? Tatay kay River, tatay din kay AZ, di ba? So parang feeling ko, mas nagkaroon siya ng drive na parang this time, kailangan kong makakuha na slot sa Big Four. Nagising siya doon yung time na yan. For me lang, sayang na parang ngayon lang. Too late Ngayon for lang you. siya, oo. Parang, bilangan na eh. Ito na yung time na nagbibilangan na tayo ng resume. Na, Kung sino yung sino yung ipipick sa maraming, possession. No? sino yung pasok talaga para makuha yung title na big winner. Parang, for me, sapat pa ba yung panahon Para mapatunayan niya. mapatunayan Oo. yung title, lalo na't malapit na. Parang Oo, yun correct. lang for me. Pero again, hindi ko dinidiscredit yung kindness niya. Actually, natutuwa ako nung mga una-una na lagi siyang selfless. Oo. Gusto niyang ibigay yung slot niya palagi. Pero nung nagtagal, medyo naumay din ako sa totoo lang. Medyo naumay Gets ako. naman, yeah. In all honesty, naumay ako kasi parang ang daming tao, kahit artista, makikipagpuksaan para makapasok sa bahay ni Kuya. Tapos, ikaw, na nandyan ka na, nasa loob ka na, every time gusto mo ibigay yung slot mo. Oo. Parang gano'n. Yun lang yung sa akin. Yun. Hindi naman kailangan maging masama kang tao pag pinaglaban mo yung sarili mo eh. Diba? Pwede namang mabait ka, pero pinaglalaban mo pa rin kung bakit ka nandun. Yun yung siguro Yes. inaano ko. Gets ba? Yes, Yes. oo, At gets dahil naman. dyan, charot. At, alam mo, at dahil dyan, I'm sure kung nandito si Ces, syempre, we miss you, Ces. Pero for sure, kung nandito siya, hindi niya mamimiss out ang... Dasby! Hindi lang siya ang ating official Dasby correspondent. Dasby. Patron saint naman. Correct. Dasby, Dasby, Pero hindi- official representative. Yes. Pero hindi natin to sinasabi dahil pinupuksa tayo, Oo, nababasa natin, pero, Oo, pero hindi okay dahil, lang yan. Ayaw na magsalita. Basta ang masasabi ko lang, nababasa po namin. Hinay-hinay lang po kayo. Huwag po tayong panay hate comments. Oo. Tayo naman ay ulit-ulit na lang. Ulit-ulit na Fans lang tayo pare-pareho ng show. Enjoy lang natin. Yes. Pero speaking of Dasby, Oo. grabe, na-redeem nila ako dun sa puksaan. Right. Kasi grabe, si Dustin, kung manindigan siya doon, ay, Dasby! Parang mangangagat na siya. Parang action star ka dyan. Akala ko Hindi ako naka-leather jacket ngayon. para hindi mangagat. Pero totoo. Pero totoo, ako din, nung sila yung ina-expect ko na mauuga doon sa Big Tapatan. Oo. Kasi 'di ba sila yung para sa atin dito sa outside world, sila yung controversial. Oo. Sila yung maraming kailangan sagutin. Oo.
At aware yung mga house challengers. At aware yung mga house challengers. At kahit sila, di ba, mismo na Dusby na, lalo na si Bianca, di ba, iniisip niya na parang, mas deserving ba tayo kumpara sa Shukla na natanggal recently, di ba? So, parang, ang dami kong ina-expect doon sa big tapatan ng Dusby. Pero surprisingly, Nasagot. na-hold nila yung sarili nila ng maayos. Right. In and out of that, session. Kung gaano man kahaba yung totoong big tapatan session na yan. Nakakatuwa, natutuwa ako in all honesty talaga sa Dusby. Kasi talagang, relax lang sila. Correct. Tanong-sagot lang sila. Walang pangil, walang ipin, di ba? Walang irapan. Walang irapan. Walang puksaan. Walang who are you. Walang who are you? No one cares of... Walang ganon. Ang kapal ng mukha. Walang ganon. Relax lang sila. And Correct. yun nga, nakakatuwa. Kasi ang daming bagay na tayo as viewers, in-address ng mga house challengers at nakuha nila yung mga sagot. Diba? At least sumagot sila. May mga parts doon na hindi ako sold, pero at least na-address. Diba? Back to you. Yes, Ang gusto ko rin sa kanila, sa Dusby, they know their truth. Kumbaga kanina na-mention nyo na parang thesis defense to. Wow, for me, na-answer talaga nila bawat question na binabato sa Dusby because alam nila talaga yung katotohanan. Alam nila yung truth nila. Alam nila kung paano nito paninindigan. And sila na rin mismo yung nagsabi, diba, sina Atik lang na parang sobrang relax lang nila, sobrang chill sumagot. And I think that speaks a lot about the composure na meron yung Dusby. Yung confidence nila sa sarili nila. Kaya, wow, kung ano rin to, doon sa tapatan, for me, isa rin sila sa mga stand out. Like na-mention mo kanina, di ba, Kim, na lalo na si Bianca para mas nag-shine for you. Yes, oo. For me, dun sa Dusby, proud ako dun sa duo nila, pero mas nag-shine para sa akin talaga si Bianca. Parang for me, for you na lang. And speaking of Bianca, kasi di ba parang yung inuga siya nung sinabi ni ng mga girls, ex-housemate na parang lahat sila tinatanong ni Dusty nung una. So, may mga jowa sila. Tapos, nung nalaman niya na wala ito, sige, lalapit ako dito. Nabanggit nga doon si Ibani. Correct. Parang sabi ni Kier na after, parang naririnig ko na madalas mong binabagin yung pangalan ko. After me, si Ibana naman. Tapos gano'n. Tapos biglang Parang Ivana muna. Pero go. Pero yun. Sige. Ano naman? Si perfectionist naman. Go. Pero yun, wala tuloy ako. Pero yun, tinanong niya si Kira, tinanong niya parang si Bianca na, gusto mo, palit na lang tayo, Bianca. Tapos nakita mo talaga si Bianca, yung parang smirk niya na, girl, bakit? Yung parang, alam kong ginigisa mo ko, pero hindi ako papadala. Ganun, sumagot siya, Bianca. Correct. Isa pa sa mga magagandang nangyari din doon sa Big Tapatan with Dusby, yung kilig part, 'di ba? Yung kilig part na talagang pinaninindigan ni Dustin na in love siya yung kay feelings Bianca. niya para kay Bianca, 'di ba? Na talagang sinasabi niya, ilang beses niya sinabi na, totoo to. Ano to ngayon? Yung diba? Pinapakita Saka niyo. habang sinasabi niya, may kilig na parang Nakita mo talaga kinikilig si Bianca doon sa gilid. Correct. Kahit siya mismo, si Dustin, kinikilig. Kahit nga yung mga house challengers, yes. kinikilig din, di ba? Na nag-resonate or nag-reflect sa ating mga viewers na kahit ganun sila ka-controversial sa labas, ako, kinilig din ako talaga. Kinilig din ako. Parang feeling ko ako si Bianca. Alam mo na-mention din doon, di ba, na parang, hindi ba sa tingin nyo pa nagiging toxic na kayo? Pero nanindigan si Bianca na what if they find strength daw sa isa't isa. Di ba? And yun yung katotohanan kasi nila, na hindi pwedeng i-discredit or i-invalidate ng mga taong bayan. Pues, i-invalidate ko. Charat! Hindi. Valid yun. Ang sa akin lang, yun nga, okay ako dyan sa sagot niya. Ang sundot ko lang dyan is, nasa loob kasi kayo ng bahay. Hindi lang kayo at maraming ibang tao. So, kung nag-grow man kayo na kayong dalawa lang, give ko yon. Pero may ibang tao kasi. So, kailangan yung mag-grow kasama yung iba pa. Yes, diba? naman. Yes. Yun nga kaya yung ibang reason sa kanila nung na-vote sila is, may nagkakaroon sila ng sariling mundo. I think yun naman yung issue Maliban dun sa pag nagkakaproblema sila, naapektuhan yung iba, di ba? Right. So, ayun nga yung kinagustuhan ko dito sa Big Tapatan with Dusby. Kasi na-address yung mga yon
Though hindi ako 100% sold doon sa naging sagot nung ilang sagot ni Bianca, pero at least na-address, at least nasagot, 'di ba? Tayo dito sa outside world na yun yung mga tanong natin eh. Kumbaga parang tayo na yung nagtanong. Nasagot na nila kung ano ba yung tumatakbo sa isip nila bilang nakakulong sila dun sa loob ng 100 days na. Pero speaking of Dosby, kasi parang, di ba, dahil trending nga, yung tapatan na yun, parang may lumabas din. Actually, Ano yan? si OA. Parang biglang nag-trending yung article ko na sinulat ng 2023 pa. Saan mababasa yan? Sa PEP. www.pep.ph. Ano yan? Pero yun, about scripted. Kaya mo yan. Scripted love team na sinabi na in-expose ni Kiara Takahashi from PBB 8. Oo, kay Gino. Kasi Kay di ba love Gino team din na dati. hindi nila inasahan. Scripted pala yung love team ng dalawang yun. Ni-reveal ni Kiara. Sabi ngayon ng mga fans ng PBB ngayon is, baka daw, technique. Ayun yung gustong papuntahan ni Dustin. Pero just to make it clear ha, scripted yung love team outside, doon lumabas na, di ba? Oo. Kasi lumabas 2023 pa ako. na. Kasi sabi ng mga fans, 2023 na yung in-expose ni Kiara. So baka, nabasa or napanood na ni Dustin. So ginagawa daw niyang technique ngayon. Pero yung kay Dustin kasi, during pa sa loob eh. Yung kay Gino at kay Kiara Paglabas kasi, na eh. Lumabas after na ng PBB. Parang, nakita na may may following. Oo. So parang ang dating is pinipilit yung love team dahil merong following. Yung kay Dustin, parang ang pinupukol sa kanya is sinimulan niya sa loob pa lang. Oo. Kasi Yun. yun nga, yung nabanggit mo kanina, kung sino-sino yung girls na Girls nabebetan niya, oo. di ba? Dapat kinikilig din ako nung tinutukso pa siya kay Ivana before eh. Oo, totoo. Di ba? Ako din. Kilig din Oo. yun. Alam mo, balikan natin yan. Kasi, nung time na yon nanaginip daw si Easy, di ba? Tapos parang nasabi na walking green flag si Dustin dahil friend niya si Larkin. Yeah. The Diba? jowa. Tapos bigla nag-inuman. Parang Correct. doon niya inamin na parang si Bianca yung bet niya sa loob ng Oo, bahay. oo. So I think baka yun talaga yung naramdaman talaga. Si Bianca nga talaga yung bet niya. Kasi diba very vocal naman siya na hindi ganun yung ano niya, yung mga bet. Di ba gusto niya yung medyo demure. Oo, kasi Hindi daw siya sinasabing di demure si Bianca, pero si Bianca kasi alam natin yung personal. Loud kasi very siya. bubbly. Bubbly, loud, bakla. Oo, yes. So, parang sinabi nga ninibago siya kay Bianca na Oo, gano'n. oo, Kasi oo. Hindi niya in-expect. yung mga past relationship daw niya is medyo tahimik. Oo. Ganun. Oo. Feeling ko lang hindi siya fini-fake ni Dustin. Dustin. Kasi ang hirap noon, ilang araw na sila doon sa loob. At talagang naging kasanggan nila yung isa't isa. Ako feeling ko rin naman totoo. Sana lang sumakses sila sa labas, paglabas na Oo. nila. Kasi doon magkakaalaman eh. Kasi malaking factor din na kayo lang yung magkakasama sa bahay. Kahit kung ako nandyan sa loob, baka May kaladum ka na rin. marupok din ako, magkaroon din ako ng bet sa loob, di ba? Kasi kayo lang in and out, di ba? Paggising, pagtulog, Correct. kayo lang magkakasama, mapapanaginipan mo, Oo. di ba? Given yun. Walang season na walang nabuong... Walang season na... Na moong dugo? Ay, ano? Basta sa lahat ng season consistent, may nagiging... Love team. Love team, may nagkakagustuhan. May Kasi nga, nagkakagustuhan. ano yan eh, nandun, kulong kayo, ang dami Oo. sasabihin. Oo, may hindi talaga siya may iwasan. Sana lang talaga, Mapanindigan at Yes, sumakses sila sa labas ng bahay ni Kuya after ng season na to. Malapit I na. know maraming fans talaga at Dusby, pero pasensya na dahil umaasa ako sa Wilka Project. Oh my God! Umaasa ako sa The Wilka comeback Project. of Wilka. Yes. Ako, ako, team Will lang kasi talaga ako eh. Bianca din, pero hindi as love team. Hindi as love team. Kasi ako nung nilaunch sila dun sa Unbreak My Heart, naalala ko lang si Bea Alonzo and John Lloyd Cruz. Ganun Nung sa atake It Might nga Be nila. You. Ganun na Oo. katagal yung reference mo. Di ba, nene? Tama yun. Ako kasi ang reference ko, Don Bell. Wow. Don Bell. Ako kasi JM yang eh. JM. So last year ka lang pinanganak. Fan ka ng JM lang. Eme lang yan. May masabi lang. Para lang bang medyo bata. Oo. Bata-bata. May maambag lang. Pero talaga, nakita mo,
Oo, nag-tweet pa nga ako noon para naaalala ko si John fan Lloyd. talaga siya. Kasi alam mo, nung mga nakaraang episode, Bakit? nung mga nakaraang episode, nag-tweet din daw siya. Follow niyo ako. Hindi para utusan mo kami lagi na hanapin yung tweet mo. Baka na sa baul. Lahat na lang kailangan natin halungkatin sa kanya. Reference. Pero wait, ano yung tweet mo? Para hindi na namin hanapin. Ano yung tweet mo? Basta parang naaalala yung tweet ba? In speaking of, nakita yung tweet ni Klang, nakalungkat. O basta. Ang dami mo naman gusto mo. Basta yun, follow nyo na lang. Talo na tayo. Pero ano mo na yung tweet mo? Basta na naaalala ko si Wilka, si Bianca and si Will. Kay Bea Alonzo and John Lloyd Cruz. Sa It Might Be You, noong una silang pinagtambal. Yun yung nakalagay sa tweet mo. Yun mismo. Ayan ba? Parang ganon. Parang ganon. Hindi naman Kasi yun- verbatim. Hindi mo naman para ipaano pa. Oo, Hindi kasi hanapin yun. ko. Hindi kasi kesa naman utusan pa niya ako maghanap ng tweet niya, di ba? Ikwento mo na lang. Oo. Pero yan nakalagay. Yes, oo. Pero alam mo ito, Kim. Ano? Mapunta na tayo dito. Saan? Yan. Ano ba Go. Kayo ba in-expect nyo na si Cardong Trumpo yung maranda? Ibang show na. Ibang show na. Top 3 mo Teka talaga. lang. Buti pa yung PGT, nag-finale na. Diba? Oh my gosh. Pero ano, yun Pero nga. bubuo na tayo, please. Move on na tayo sa... Ako kasi, hindi ako masyadong fan ng mga love teams sa Oo. bahay ni Kuya. Talaga? Mas gusto ko yung Natural siguro na. sa personal ko ring experience na para bang... Hindi, personal din na parang yung laban mo. Laban ko. Laban? Ano ba yan? Laban mo lang. Ba't kami nagkakalaban? Gusto niya makisali sa laban ko. Ano ah? Alam mo, duo talaga kami. Yung first episode na sabi na duo kami. Tapos Oo, ako yung yes. magiging dahilan para maibig kami. Ebig. I mean, sige, namirtuhan ako na parang, ha? Pero yun, yung laban mo as individual, as solo, yun, parang mas doon ako nagro-root kasi for me lang parang nakakahanga na ginagapang mo talaga yung pangarap mo, pinaglalaban mo talaga, yun. Mas doon ako nagro-root sa ganong story kesa sa love team. O baka bitter lang ako. Baka ang dami ko lang sinabi pero bitter lang talaga ako. Di bitter. Hindi kasi imposible din magkainlaban sa sa Oo PBB nga, House. sinabi ko kanina. Pero, I mean, ako lang naman. Mas nirurut ko yung taong ginapang yung pangarap niya. Ganon. Gapang ka mamunta. Gapang ka mamunta PBB. Gapang ka muna. Sige, abangan nyo. Ay, dalawa kasi, di ba laban mo? Moving forward. Oo. Ang ano naman natin, Mick Brent. Oh. Rawi muna. Sige, Rawi. Magpuksaan kayo. Sino gusto nyo unahin? Sige, Rawi. O, Rawi. Well, Oh, to be honest, nagulat ako kasi sila yung pinakaunang duo na sumagot na wala. Hindi ba tinanong ko sino yung may deserving? Uga, no? Oo, nagulat ako. Ay, walang deserving bumalik. Hindi ko in-expect yun. Hindi ko in-expect. Ako din. Lalo na, kay Will, in-expect ko na ipapabalikin niya si Cloud. Oo. Kasi super close. Pero, di ko na rin in-expect kay Ralph. Kasi si Ralph talagang, paninindigan niya talaga na hindi. Ako ang Kung ano yung wala kay River, sobra-sobra kay Oo, Ralph. totoo. Ganon. Strategic, matalino. Super, talagang player talaga siya. Oo. Parang fit talaga for reality show. Yes. Si He's si in it Ralph. perfect. To na. win it, ganon Oo. siya. Parang tama yung ibang housemates na talagang kung kakakitaan mo ng determination. Well, sa lahat, sa 20 sa kanila, aside from Millie, feeling ko nga nahawa na si Will ng ng pagiging competitive. Oo. Mas nadagdagan, Oo. no? Oo. Yun nga, nagulat ako na hindi Nagbigay. sila willing pala mag-sacrifice ng slot for ex-housemates. Lalo-lalo na sa Shukla. Pero siguro, actually gusto ko ngang malaman kung paano
lalo na sa Rawi gusto kong malaman kung paano sila nag-end up sa ganong decision. Maliban doon, pati sa mga iba nilang decision as duo. Pero most especially that part. Kasi, parang feeling ko it's always Ralph speaking. Rather than Will. Kasi kung si Will, baka hindi ganon yung sagot. Pero yun, parang gusto ko malaman, paano sila nag-meet halfway? Paano nila pinag-uusapan na, okay, ito yung decision natin as a duo. Ano ba yung masasabi mo, Will? Ano ba masasabi ni Ralph? Tapos tsaka tayo mag-meet halfway. Ganon. So, paano sila nag-end up na hindi sila magsasacrifice? Walang deserving na bumalik. Di ba? Parang, lalo na kung galing kay Ralph, kasi si Ralph kakabalik lumabas lang. na. Yun, sobrang contradicting pa, no? Pero, wala tayong magagawa. Di ba may nga sa kanya, parang pinili daw siyang taong bayan na bumalik. Tapos may nagsabi doon sa mga house challengers na pinili ka rin nilang hindi isave. Si AC. Diba? Ang galing nun. May pinili point. ka rin nilang ma-evict. Ma-evict. Yun. Alam mo sa totoo lang, hindi naman na for me hindi na up for debate yun kasi ando na siya diba? Hindi para questionin pa. Pero yung part lang na yun nga, yung hindi man lang sila nag-give ng pangalan. Yun. Kasi unlike yung iba, nagsabi naman, okay, deserve nila, pero hindi namin ibibigay yung slot namin. Kung ako, ganun din yung magiging sagot kay. May deserving, pero hindi ako willing i-sacrifice yung slot ko. Sinabi nyo nga kanina na si Ralph, yung very competitive talaga sa kanila. Makikita mo doon sa tapatan na si Ralph talagang ginigisa. Tapos si Will, siya lang yung nasa Ano ang term ni Ashley? Nabulok na. Nabulok na si Will sa gilid. Tapos ang sabi ni Will, hindi niya naman ako tinatanong. Pero ramdam ko rin yung gigil ni Will. Kasi yung pagsasalita niya medyo gano'n. Nga. Yung hindi na fake na yung ngiti niya. Hindi na naghihiwala yung ngipin niya. Pero yun, may gigil na. Pero pa rin, relax pa rin yung pagsagot. Although gusto ko rin yung composure ni Ralph. Yes. Makikita mo talaga dun na nag-excel academically. Feeling ko kasi di ba gano'n naman sa school as a teacher. Magaling teacher, as a prof. Magaling kasi siya sa salita. Magaling siya mag-compose ng sarili niya, ng sasabihin niya. Tsaka, magaling siya talaga sa mga words. Totoo. Leader material. Leader talaga siya. And, ito pa, sa lahat ng natirang housemates, siya lang yung nag-enjoy sa Big Tapatan. Di ba paglabas, ang saya niya? Sabi niya, na-enjoy niya. Para sabi nga niya parang... Kasi iba nag-iyakan, tapos sila nag-apiram, naki-appear. Correct. Tapos sabi niya pa, di ba, parang gusto niyo to? Eto, di ba? Gumagano siya. Kasi kaya niya. Kaya niya Naalala ko na naman si River nung lumabas. Okay. Okay, Asper, tayo ngayon? Okay, we're done with Rawi. Yes. And now we're down to Mick Brent. Ang pagbibigay. Ang pagiging, ang pagsasacrifice. Sila lang yung bukod tanging nag-sacrifice lang at nanindigan talaga, ibibigay. Yes. Di ba sabi na, kahit anong sabihin niyo, wala grabe si Mika. Grabe si Mika, yung doon ni Mika. Alam ko, inaano lang kami dito, pero hindi nyo mababago ang lang. Let's say na talagang ibibigay ni Big Brother yung slot kung meron talagang so, mangyayari yun, no? Kasi decided sila Di ba? Parang para sa kanila, totoo man to o hindi, ready silang lumabas. Grabe si Mika. Akala mo hindi kwago sa Encantadia. Correct. Na para bang may white sa ganito. Charet. Yung nose line dito. Grabe. White. Atake ka naman doon. Atake ka, Mika. Yung nose line mo puti. Pero hindi, kayo? Agree kayo dun sa sinabi niya na wala na siyang, pumasok siya doon, hindi para maging big winner. Parang ganyan yung thought niya. Pumasok siya doon, okay na siya kung ano yung napakita niya doon. Kasi diba, nag-question nila, ngayon mo pa ngayon mo pa ibibigay? Kung kailan malapit na, isang step na lang, big four na. Malam mo, ikaw yung doon. Pero sabi niya, wala na, ito na ako, okay na ako. Parang okay na siya. So, feeling nyo, pumunta lang siya doon para i-redeem talaga yung sarili niya. Kasi controversial siya, di ba? Mayroon naman siya na parang ipakita lang na mali yung tingin sa kanya ng public dahil doon sa kasalanan niya before. Ako naniniwala ko doon. Kasi
before nakakasama ko si Mika sa mga events. Hindi kami close, pero hindi ko rin siya talaga kilala ko lang siya as controversial din, kung paano kilala ng mga tao, ganon. And I think talagang yung major goal niya talaga for joining PBB is ipakilala yung sarili niya. Na ito talaga yung storya ko, ito talaga ako. And to be fair, to be honest, hindi ka kailangan yung 1 milyon. Oo. Meron siya nun, te. Oo. Sa totoo lang, baka siya pa ang magbigay kay Big Brother. lagi ang bag, sige 2 million. Sabi niya, 1 milyon ba? Pag isang vlog ko lang yan, baka sabi niya hindi ka ganun. Pinape-premyo ko lang yan sa vlog ko, baka ganun pa sabi niya, di ba? Pero, yun nga, meron siya nun, di ba? Yung title, hindi niya hinahabol yun. Ang hinahabol niya is, ma-redeem niya yung nadungisan na pangalan niya. Which I think, nagawa niya. Oo. Diba? Nadungisan talaga yung pangalan niya dito sa outside world. And, nakakatuwa na nare-redeem niya yung sarili niya ngayon. At minamahal siya ng mga tao na parang, oh my God, ito pala si Mika. Ako nga na nakikita ko siya sa mga events before, nakakasama ko siya na ganun yung tingin ko sa kanya, di ba? Na nakita ko siya talaga na as controversial. Pero nung nakita ko sa PBB, parang, oh my God, kung alam ko lang, sana hindi ko siya ginajudge before. Hindi ako nagpadala sa mga kwento, di ba? After nung big tapatan nila, di ba umiiyak pa siya? Talaga, alam mo yung na-feel ko, gusto ko siyang yakapin. Parang ganito. Charas. Gusto ko siya. Naka-Mika hair naman siya. Correct, naka-Mika hair. Iyak ka nga, iyak ka. Iyak ka nga muna saglit. Para pakita ko lang yung yakap ko sa kanya. Pakita ko lang yung yakap ko. Pero totoo, kasi di ba medyo naglupasahin siya ng very light. Doon sa hallway, paglabas nila ng ano. Kasi nagulgul talaga siya. Correct. Kasi feeling ko parang sa kanya, ano na to, okay na ako. Oo. Alam mo ako, naniniwala din ako doon. Saan? Na okay na siya. Parang ang goal lang niya is hindi maging big winner. At least ma-experience lang talaga yung pagiging housemate. And to be honest, medyo na-feel bad lang ako doon sa reaction. Kasi si Mika, sa lahat sa kanya sa 20, si Mika since day 1, actually di pa nga pumapasok, pinalabas pa lang ito yung mga possible housemates. Nakita ko kasi na puro ha-react yung kay Mika. So, nagtaka ako. Kasi wala akong awareness. Hindi ako aware na ganit controversial pala siya. Kilala ko siya as Mika Salamanca. Oo. Sabi ko, bakit puro ha-react? So, from that moment, na-curious ako. And sinubaybayan ko yung journey ni Mika. Talagang niro-root ko siya sa lahat ng kapuso. Parang, since day 1, big 4 ko si Mika. Tapos, bigla nitong paano, parang, paano yun? Like, ako sinuportahan kita. Tapos, i-give up mo na. Parang, tanggapin na natin, nag-end na yung journey ni Shuvi and Nick lang. Ilaban nyo na yung sa inyo. Yun din naman sinabi ni Shuvi, di ba? Fight for yourself. Napaka-selfless ni Mika, nung time na siya yung nakatanggap ng red flag, grabe yun. As in, ang strong ni Mika, hinahangaan ko talaga siya. Kaya, medyo na-disappoint ako ng konti na tinigil na nila yung laban. When in fact, ang dami sumusuporta sa kanila, sa labas. Pero isipin nyo, kung hindi si Brent yung naging naging duo niya. Kasi Brent, understanding si Brent, parang nagmi-meet sila halfway na okay, kung i-give mo yung yung slot mo, ako, kaya ko rin i-give. Parang ganun si Brent. Kasi si Brent, di ba, siya naman yung unang desidido talaga na ibigay kay Clang. Tapos, yung nalaman ni Mika, sabi niya, kung ibibigay ko rin yung sa akin. Parang, ang perfect duo lang na sila. Parang pareha sila ng goal. Correct. Na wala silang dapat patunayan. Wala na silang dapat patunayan at ipakita kasi naipakita na nila throughout their journey sa bahay. Correct. Grabe talaga ang pagiging selfless ng duo na yan. Pero nabanggit natin kanina na medyo may hindi tayo in-expect na nangyari sa big tapatan with Mick Brent. Lalong-lalo na dun kay Brent. And na-explain na rin natin yan kanina dahil pumitik talaga si kuya mo, 'di ba? Hindi para balikan pa natin, pero sana lang, 'yun lang yung naging doon. Okay na pero sana hindi nangyari yan, pero tapos na 'di ba? Wala na magagawa, wala ka na magagawa, sabi ni Brent. Pero parang may hunch tayo na parang pumasok sila sa Big Four, no? Oo, may hunch tayo na pumasok. Actually ako, expected ko talaga na sila. In-expect ko na sila ang unang papasok. Sa kanila ibibigay yung boto. Sa kanila ibibigay yung boto. Kaso,
sa kanila ibibigay yung boto kasi nung isang episode na nag-spill si Yes. Bianca. Nakita ko sa screen correct. si Brent naka-formal. Oo, na blue. Oo, na parang ganyan. Ito mismo. Brent, ikaw ba yan, Brent? Who are you? No, who are you? Nobody cares about Kira Ballinger. Grabe ka naman, Kira, kasi kung Brent, Mika. Ay, atake siya. Anyway, going back. Ang bilis ng transition. Pero yon, akala ko sila yung unang papasok. Pero, hindi sila. Tapos, wala pa nga. Anyway, yon. Pero feeling ko makakapasok pa rin sila. And now, diretso na tayo sa ating last duo. Ang kauna-unahang pasok. Ang last duo at ang kauna-unahang pasok. Sa Big Four. Sino? Sino yan? Chares! Taray, patingin nga. Ito muna, Charlie. Charlie Fleming. Kabila. Esnir Ranolio. Taray ng Charis. Sa'yo pare. Ang galing ko rin. Pero ang buhok, Mika Salamanca. Atake. Ang damit, Batang Quiapo. Kainis! Cardo Dalisay. Cardo Dalisay ba yun? Tanggol. Yung tanggol na pala. Probinsyano yan eh. Gulo-gulo mo. Gulo mo naman, Mika Salamanca. Sige mo nun. Grabe ka na isneer. Ay, grabe ka talaga. Anyway, so, doon na tayo sa Chares. Oo. Ano masasabi niya sa Chares? Hindi siya maka-move on sa Batang Quiapo. Kasi nakita tayo si isneer. Nakita kasi si isneer dito eh. Hindi, ang nakikita niya si Batang Quiapo. Well, sige. Sa Chares, sila talaga yung pinag-pray ko na makapasok. Alam mo kung bakit? Paano yung pray mo na? Kanina umiiyak. Ngayon Nag-tweet. nag-tweet. Ngayon nag-pray. Tapos, Alam mo kung bakit? Kasi vocal din si Charlie at saka si Esnir na based sa observation sila lang yung family na walang kakaya na magbagsak ng milyon. Alam natin kung gaano kalalaki binabagsak ng mga Fan supporters. Diba? Kaya ako parang doon na, kung gusto ko makapasok ang Chares, talaga aasa ako sa boto ng mga house challengers. which I think they deserve. Oo. Sobra. At nakakatawa kasi sobrang landslide. Oo, Ilan? 11. 11 votes. Tapos, kasi total ng 15, di ba? Nakakatawa kasi nauga sila nung sinabi na ang remaining 9 votes ay napunta sa isang duo lamang. Nauga talaga sila. Parang, bakit? Hindi, nauga sila. Tapos umasa yung iba. Na parang, Si Easy nga Si Easy nga nag-pray. ay, hindi ko na nga sinabi yung pangalan eh. Hindi ko. fighter kasi si Easy. Sasabihin ko pa na nagpe-pray-pray pa yung isa. Tapos si Donjo pala yung ano. Tapos ako pala nagpe-pray. No? Pero yun, super yung iba actually, nakita ko naman na maliban sa hoping, nag-expect din sila na sila yun. Pero grabe, 9 votes. 9 votes for Chares, total of 11 votes. Deserve. Oo. Pero for me, kung, eto ano Okay, lang to, game. matapang na comment for Chares, I still think nagpe-play safe pa rin si Esnir. Talaga. And mas binubuhat ni Charlie yung duo. Yun yung sa akin. Parang ganun din yung sentiment ni Michael. Diba? Na parang sabi niya... Nagkausap kayo? Chares. Oo. ano sabi ni Michael? Sa prayer meeting. Ano ka ngayon may makasalita? Ganun ang rebat. May storya. Go. Parang na-mention niya na parang... nakalimutan ko na ko doon ba sa puksan or yung doon sa may ganto. Sa laro. Oo. Tapos? Pero sabi, parang nag-step up daw talaga si Charlie. Yes. At ang nakakatuwa pa doon, 17 years old, di ba 17 na siya? 16. I think nag-17 na. Kanina. Charot. Basta, as the youngest sa bahay ni Kuya, nakakatuwa kasi grabe yung maturity niya. Sobra. Parang talagang grabe siguro talaga yung na-experience niya kasi yung maturity niya, 'di ba, laban na laban. Yun, tsaka yung sa part ng big tapatan, ang galing niyang sumagot. Sobra.
kahit sabihin mo naiyak siya, in-address niya yung mga bagay-bagay. And hindi siya nagtaray. Oo, totoo. Tsaka yung talagang love pa rin yung lumalabas sa ano. Oo. As bunso, no, parang wala siyang masasabing masama dun sa mga ate-kuya niya. Oo. Correct. Alam mo yung may tapang, may panindigan, pero... Hindi bastos. Hindi bastos, oo. Ito, nag-tweet na nalangin. Ito, nanaginip ako. Nanaginip ako. Kaya! Frances, please, bumalik ka na. Hindi na namin mapigilan si Donjo. Sa susunod yan, nasapian. Nasabihan ni Kuya. Ibibigay sa ating big win. Sige. Go. Nanaginip ako, nananalo daw si Charlie. Tapos si Ivana Alawi, parang umiiyak doon sa gilid. Dahil parang she was rooting for Charlie din. Hello? Pag nangyari yan sa big night, hindi ko kaya ha. Paano ka na? Panostradamus ang atake mo. Grabe. Pero, yun nga, kung individual fight, ito, Charlie. For you. Pero kung si Esnir, di ba si Esnir lang yung ngayong season na hindi pa nominate? Never ever na nominate. Di parang kasama na siya dun sa mga list ng mga dati pa. Si Melay, di ba never din na nominate? Si Melay. Si Kim Chu. Tapos, Ako. Charas. nakakainis. Pinasama yung sarili. Si Maymay din ata, never Si Maymay, di na nominate. Hindi ko na sure. Then, meron pa daw isa si Alyssa Valdez. Oo, kaya lang nag-voluntary Kaya na voluntary exit siya. So, parang sabi nila history daw kasi ayun daw yung mga yung mga big winner. So, kaya nag-ano sila ngayon sa Charis kasi baka. Pero let's not forget na ito ay duo thing. Double-edged sword siya. Pwedeng ikaw yung dahilan para ma-nominate yung duo nyo. Or pwedeng hindi rin ikaw yung dahilan kung bakit kayo na-save. Diba? Gets? Pero, yun nga, pagdating kasi sa pag Big Four na sila, pag kompleto na, botohan na naman. Kaya nga eh. So, let's see. Ako, I feel like si Charlie na, di ba sinasabi nila na wala silang yaman. Pero the fact na nakabalik si Charlie via individual voting. Ang laki ng yes. lamang Di ba? oo. Hindi mo pwedeng sabihin na wala siyang Walang power. Oo. May laban siya. So, Totoo. may laban sila Oo. ni Esnir. Hopefully, yung mga fans ni na Shuvi ni Naklang. Yes, alam mo yan Oo. din. Parang, sana sila yung magtuloy ng laban ng Shukla. Oo. 'Di ba? At kasi kung hindi nila itutuloy, ako na magtutuloy. Pakusukin mo na ako, kuya, ako na. Ako na to, kuya, ako na to. Pasok mo na ako, kuya. Pero mahahati, feeling ko mahahati. Kasi may anak dalawa anak doon yan, ni Clarice eh. Ni Clarice, Will and, Si Will, Will oo. and, Ralph. Pero, Will and Will and Esnir. Mika. May Mika pa. pa. Hati naman talaga, pero kung mamimili sa tatlo, Esnir ang pipiliin nila. Feeling ko ha, feeling ko. Or kung mamili doon sa tatlo, ang ilalaglag nila si Mika. Mahati para sa kay Will at Esnir, Oo pwede. nga, pwede. Oo. Pero, yun. Pero to last, hindi na pala last na ba? Sino yung, maliligwak? Duo na maliligwak palagay nyo? Well, ngayon na, ang hirap kasi. Ang hirap. Based na siya sa challenge. Eh. Yes. Sino na lang yung kasi oo nga, mahirap kasi hindi. Ito, this time, nakinig sa atin si Kuya. Yes. This time, for the very first time this season, medyo hindi papaldo si Kuya. Paldo na kasi si kuya nung mga Sabi last niya, week. wait lang muna ako sa Maya Paldo. Doon tayo sa Big Night Papaldo. Doon tayo, Pero sabi niya, break muna tayo sa pera-pera. Big jump challenges for the remaining 3 spots sa Big 4 Grabe, sa Big no? Night. 'Di ba? So hindi natin masasabi. Siguro ang lang is sino ang tingin na lang natin na base na challenge. Kukulangin. Based sa trajectory or performance Yes. nila sa mga tasks, ganon. Remember, si Mika madalas manalo dati. Pag Yes, yung... 'di ba? Yung mga immunity. O immunity. Oo. Duo formation. Tama ba? Immunity. Immunity. ba? Oo, may immunity. Go. Tapos, syempre, given Rawi. Competitive Rawi, talaga. given na yan. Kanina na yung isa. Although si AZ magaling mag-strategize. Si River yung kailangang mag-step up. Tapos, si Dustin madiskarte din. Oo, wala kang sa... Daspi din eh.
'Di ba yung last, yung bola-bola sa mga ang galing sila nila dalawa, doon. pangalawa sila eh. Sa marami, Rawi diba? and Dusby. So ako, for me, pasok ang Rawi, pasok ang Dusby. Ang hirap, no? Ang hirap nung last slot. Oo. Feeling ko Mick Brent. Ang malalaglag. Ang huling papasok, Asver ang malalaglag. Oh. Kasi feeling ko malalaglag ang Asver sa performance based sa performance ni Raver. Tapos sa pagiging emotional ni Easy. Kayo, sino yung tingin nyo malalaglag? Ako, Mick Brent. Oh. Bakit? Hindi na para tanongin sa akin. Hindi na para explain ko pa. Ayaw na mag-explain ni Nitanggol? Hindi, nitanggal. Evicted ka na sa... Ikaw na yun. Magsama na kayo ni Frances. Hindi, ako kasi kay Brent. Kasi di ba si Brent, medyo siya dati sa mga task. Nahuhuli. Nahuli siya. Sa lahat ng boys. Oo. Parang silang dalawa ni River. Yung medyo nasa last. So, I think, magiging yun. Magiging factor yun. Sa last nila. Kung bakit sila malalaglag. Okay. So, it's Asver, ikaw. Alam mo ngayon, kanina ka-chat ko yung friend ko na PBB fan din. Hello, Bianca. Akala ko yung ka-chat niya, yung Charis. Kinabahan ako. Nagsisimula na pala yung yung challenge doon. Right now, parang hindi ko na iniisip kung sino. Basta ang gusto ko, makapasok sa Big Four. Pasok na yung Chares, Rawi. Makapasok na yung Rawi. Okay na ako. Kung sino man sa tatlo ang makapasok pa sa dalawang slot, okay na ako. Kaya lang, sa nangyari na yung big tapatan, it's easy na ilaglag yung sino nga ba yun? Mick Brent. Dahil sila yung nag-give up na talaga sa Big Four. Gets nyo? Parang give up na nila eh. So, ibigay na lang natin dun sa... Ituloy na. So wala nang question. Ibigay na natin dun sa gusto talaga, which is yung Dusby and Asver. Pero ngayon mukha namang... Nakita naman natin sa preview, di ba? Mukhang lalaban. Parang feeling ko, it's a matter of, sino yung talagang gustong-gusto, may determination. At saka kung sa kanila sasang-ayon ang kapalaran. Correct. Kung yung remaining big three big jump challenges, diba? Pero alam mo, na ko yun yung point na yan. Kaso lang, hindi na nga botohan ngayon. Kung botohan ngayon, laglag talaga Mick Brent. Kasi yun ang ilalagay sa, yun ang ikakalat sa social media na bakit yung pa iboboto? Yan, nag-sacrifice na nga yan. Okay na daw sila huwag niya na iboto. Buti na lang, hindi botohan ngayon. Pero gusto ko talaga si Mika for Big Night. Ako din. As in, sayang naman kung may isang tweet yung isang housemate, nakalimutan si Brand Damage ba yun? Basta parang ngayon daw, parang ang dadali na daw ng mga task. Which I agree. Kumpara sa mga dati, tsaka sa mga early seasons, grabe. Ngayon, madadali. Oo, sisiw na kumbaga, di ba? Considering na wala na yung activity area, di ba? Oo. Tsaka walang overnight task dati yung, di ba? Grabe, may mga overnight task, may mga walang... Pero kahit celebrity? Oo. Kahit celebrity. Oo. Lalo na yung Kinakyana. Yung tuata. Mahihirap din yung mga task doon. Talagang ugaan na parang iaano talaga yung pagka-celebrity mo. Ganon. Alam mo, magmamatter din yung challenge eh. 'Di ba? Maaring itong challenge pumabor sa strength nitong duo na to. Correct. So, sobrang unpredictable talaga nung laban ngayon. True. At sabay-sabay nating malalaman kung sino nga ba ang bubuo sa remaining 3 spots ng Big Four. Pero sa ngayon, congratulations sa Chares. Yes. Congrats. Alam mo, pagbalik natin sa ating finale, may nanalo na. Sino sa tingin niyo ang big winner? Ito na ang ating finale question. Yes. Lagi natin na pag-uusapan to, pero for now, sino ba? Ikaw muna. Ako, Rawi, kasi si Will. Will talaga yung nilulook forward ko as a big winner. Alam mo, sa ngayon talaga wala pa akong big winner. Sa totoo lang okay. Ang lapit, talaga, it's okay. It's okay. Parang papunta lang. It's okay. Hindi naman doon kakulangan yung mo. Hindi ka naman daw boboto. Puro ka lang naman daw, chika. Pero,
wala talaga akong big winner pa ngayon. Sobrang close na natin. Last 2 weeks na natin. Pero hindi pa ako nako-convince ng any duo to be the big winners. So, ano ba yung need para Pera. makonsider? Charot. Na okay, ito yung big winner ko. Hindi kasi, meron naman. Let's say example, yung Chares nga. Si Charlie. Pero kay Esther, nakukulangan ako. Sa Rawi, si Will. Pero kay Ralph, parang wala namang puso. Yung ganon, yung gusto kong makita na duo sila na panglaban mo. Yung talagang ganon. Paano kung wala? Kung isa lang yung Hindi magbi-big night kung wala. Extend na naman. Extend natin to. Ang mahalaga may nanalo sa Pilipinas Got Talent. Correct! Oo, si Cardong Trupo. Pero ngayon, kung sa ranking, hindi pa to yung winner ko, ha? Okay. Nangunguna ang Chares. Nangunguna ang Chares talaga sa akin. Next ang Rawi. Tapos next ang Shoko. Ay, wala na ba? Wala natin. Binabalik pa eh. Ay, binabalik pa. Pero yun, Chares ang nangunguna, tapos Rawi. Tama na. Tama na. Tama natin. Tapos Dasby. Tapos Mick Brent. So, nalaglag ang Asper. Oh, di ba? Asper yung tinanggal ko kanina. Oo, nga pala. Ikaw. Ulitin ko. Ang sungit. Si says for sure, Dasby talaga. Dasby yan. Ayan. Dasby yan si Frances Oo. Ali. Ako, to be honest, torn talaga ako. Paiba-iba. Minsan magiging Chares, minsan magiging Rawi. Right now, either talaga. Rawi or Chares. Sila yung Kahit sa'yo pinabet ko. For big winner. Walang mas mataas. Kahit sila talaga. Oh, di ba? Napahinga siya ng malalim. Hindi, parang sa Rawi, si Will yung niroroot ko. Oh, di ba? Sa Chares kasi both. Pero si Ralph din okay din naman na. Pero mas sinusuportan yung Rawi because... Kay Will. Oo, because of Will. So, kung mamimili ka, Rawi. If you have to. Sige, right now, as in this very moment. Yes, as in ngayong 5:30 p.m. Ang hirap, hindi ako makabasa either talaga. I-tweet na lang niya. Uutusan na naman. I-tweet ko na lang. Follow nyo na. Oh, sige, go. Ikaw ano? Ako nga Rawi. Kasi dahil kay Will. Pero yun nga, sinabi mo kanina, si Ralph, medyo hindi pa ako ganun. Pero kasi, dahil, ewan ko, para kasi yung, di ba kasi yung attitude ni Will, ayun yung nilook forward ko na ito yung big winner. Na hindi ko pa nakikita ngayon kay Ralph. Pero kasi malapit na yung big night. So, inaano ko ngayon na wala nang time. So, sige na. Mag-astig na lang tayo kung sino yung kaduo ni Will. Siya na. Siya ang panalo. Oo. Yun nga parang, di ba gano'n naman yung nangyari? Ito last na 4B ha. Gano'n naman yung nangyari ng mga eviction, nomination. Hindi nagiging dahilan yung dalawa. Laging isa, madadama yung isa. Correct. Ganon. So for me, para sa big winner spot, dapat pareho silang deserving. Gets naman. Hindi yung dahil isa lang yung gusto mo, mananalo na din yung. Dapat for me, nagpo-possess talaga sila pareho ng big winner aura, big winner attitude. So yun, kaya ayokong mag-pick muna ng big winner. Yun. So, yun. Gets naman. Well, this time, balik na ulit sa botohan, di ba? For sure. And kung ipapattern natin sa last season, sobrang na-surprise ako na si Kai nag-4th lang. Malakas din kasi, malakas yung performance niya sa loob. Oo. Pero hindi nag-reflect dito sa labas. Sa votes. As fun. Pero puksaan yan. Puksaan yan sa big Sobra. night. Kasi alam natin kung gaano kalakas ang Dasby, kung gaano kalakas ang Rawi, lalo na si Ralph. Tapos, ang dami pang casual viewers na nagro-root for Chares. At let's say makapasok ang Mick Brent, di ba? Ang daming friends ni Mika at maraming friends si Brent na willing, di ba? At ang Asver din. So, kahit sino makapasok sa kanila, by votes, puksaan. Oo. Naalala ko si Brent nangunguna yan sa botohan, di ba? Nung na-evict si na Ralph and Josh, sila ang nanguna, di ba? Yes. Tapos nung individual votings na, si Brent din yung nanguna. Yes. So, feeling ko, sa botohan, may hatak si, itong Mick Brent. Pag nakapasok sila sa Big Four. Yun ang abangan natin. Yes. And with that, guys, natapos na naman ang ating episode kung saan pinag-usapan na naman natin ang ating favorite show, ang Pinoy Big Brother. Guys, last 2 weeks. Yes. Last 2 weeks. Nag-ano na ba sa inyo? Last 2 weeks na lang. Nag-sink in na ba? Hi, guys.
Napakaganda ng season na to. Wow, OA, housemate. Ang ganda ng season na to. Pag-anjo ka na dyan. Correct. Magpipray na rin ako mamaya. Ang ganda ng season na to. Ang daming moments. Ang daming eksena. Diba? Ang daming maihahanash. Correct. And for me, for the longest time, hindi naabot ng PBB yung ganitong success ulit. Ngayon na lang. Until now. Totoo. And sobrang nakakatuwa as a fan of this show. So, hindi tayo mapapagod na pag-usapan at magkwentuhan about this show dahil I think ang susunod natin pagkikita ay Big night sa na. Big Night. Yes. At kung ano man ang maging resulta at mga kaganapan I think sa andito Big na si Night. Francis nun. Sana, kasi kung wala siya, I think forced evict na talaga siya. Ibubotol talaga siyang taong bayan para hindi na talaga bumalik. Mag-manifest tayo na may kasama tayong ex-housemate. Let's see, Sa let's finale. see, let's see. Tignan natin yan. Malay nyo, di ba? Malay nyo. Hindi lang si Abangan, Frances Tapsters. ang biglang bumalik. May a special guest pa Oo, tayo. right. Pero bago natin tapusin ang ating episode for today, huwag nyo kalimutan na mag-share ng inyong mga comments kung ano bang mga thoughts niyo sa mga napag-usapan natin. Kung agree ba kayo, okay tayo dyan. Kung hindi kayo agree, okay lang din tayo naman. dyan. Huwag Ang hindi okay, yung namumuksa kayo. Yes, yun na nga away kayo kasi kami naman dito sinasabi lang naman namin as a viewer, di ba? As a solid Tapsters. Correct. Oo. And of course, wag din nilang kalimutan na i-visit ang ating website, www.pep.ph. And also sa mga social media accounts. Correct. Meron tayong Facebook, Twitter, Instagram, and of course sa YouTube, mag-subscribe kayo guys dahil tuloy-tuloy ito. Abangan nyo pa yung next episode natin dito sa special episode ng Pep Live. And ayan, again, doon sa website natin, marami tayong articles dyan about PBB. So ayan, Marami silang sinusubaybayan, kaya go. Visit nyo ang www.pep.ph. Yes. And ikaw naman, Don Joe. Yes, you can follow me at Don Jonats. And i-follow niyo rin yung mga fellow Pep crew ko. Yes. Ako naman, di ko ulit masabi sa yung spelling, pero nandyan. Nasa babag. Una yan. Ikaw na bahala dyan, Ikaw na editor. You can follow me on all social media platforms. Sa Facebook, Kim Manalo, KHYM Manalo. Actually, yun lang. I-search nyo lang yung pangalan ko, KHYM Manalo, Kim Manalo. Yun. Makikita nyo na ako dyan. Follow, subscribe, like. Bahala na kayo Sa dyan. YouTube. Pabalikin nyo na sa Yes, YouTube. oh. Kayo mag-edit. Come back here. Okay. And with that, guys, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Pep Live! Bye, Thank you so much, guys! Thank you. Bye-bye.